A blessed day to everyone. Kumusta na po kayong lahat? Ngayon po ay nais ko pong mag-share sa inyo ng isang verse kung saan marami po sa atin ang madalas ay nagkakaroon ng takot. Ano po? Lalo na po kung tayo po ay nakakaranas ng mga sitwasyon na mga bagay na nagpapalungkot sa ating mga buhay. Ano po? Kaya gusto ko pong i-share sa inyo itong scripture in the Bible sa Psalm 56 verse 3. Ang sabi dito, "When I am afraid, I will trust in you. In God, whose word I praise, in God I trust. I will not be afraid." Ayan. Kumbaga, kapag tayo raw po ay natatakot, magtiwala lang po tayo sa ating Diyos. In God, whose word I praise, in God I trust. I will not be afraid. Kasi alam niyo po, kapag tayo po ay nakakaranas ng mga takot na yan, tanging ang Panginoon lang po ang pwedeng magbigay sa atin ng kapayapaan. Siya lang po ang pwede sa ating magbigay ng comfort. Siya rin po ang pwedeng magpalakas sa ating pananampalataya. Kaya po kapag tayo po ay nakakaranas ng mga problema, katulad po ngayon sa amin pong pamilya, gusto ko pong i-share sa inyo na ang amin pong pamilya ngayon ay nakakaranas ng isang sitwasyon na kung saan ay ang aming pong isang anak na si Sarah ay kailangan pong operahan dahil doon sa diagnosis sa kanya na very rare na isang breast cancer. Kung titingnan po natin, talaga pong nakakatakot ito kung sa atin lang pong mga pananaw. Dahil alam naman po natin na ang ganitong mga sakit ay talagang tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam. Pero alam niyo po, nang ikwento po sa amin ito ng aming anak 2 days ago, ay naramdaman ko po yung kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Kumbaga, binigyan po kami ng Lord ng comfort, ng assurance na ang aming pong anak na si Sarah ay under His care, na kung saan ay siya po ang nangangalaga sa aming anak. Para po masabihan tayo ng ating ama na I'm taking care of your daughter, ito po ay isang comfort para sa amin pong pamilya. Kaya nga po, kailangan po nating magtiwala sa kanyang salita dahil siya po ay totoo. Totoo po siya kung magsalita. Kaya, every time po na meron tayong mga problema, ibigay po natin ito sa Diyos. I-surrender po natin ito sa Kanya. Nang sa ganon, siya po ang aayos ng ating mga problema. Alam niyo po itong aming anak na si Sarah ay talaga namang napakarami na pong naranasan na iba't ibang mga sakit. At kami po ay talagang nagtiwala lang sa Diyos. May mga moments po talaga na minsan ang sinasabi ng doktor ay talagang sakit na kumbaga ay parang napakahirap gamutin, ano? Like noon po, ang naging diagnosis din sa kanya ay meron daw siyang lupus. Okay? So, kailangan i-check. Kailangan niyang dumaan sa isang machine para po ma-identify kung ano pa po yung mga makikita doon. Pero nung time na sinabi ng Lord sa akin that time na okay, ipanalangin mo si Sarah at meron pa siyang instruction, pahiran mo siya ng oil bago siya ilagay doon sa machine, at talaga pong sumunod lang ako. And after that, siya po ay napakatagal na nandoon sa loob ng machine, ano? I don't know if it took her 3 to 4 hours that time. Pero alam niyo po, dahil yung technician parang awang-awa na sa anak ko, tinatanong niya yung anak ko, ano po ba ang problema niyo, ma'am? Kasi wala po akong makita.
And I remember I uttered that word to God na, Lord, I pray na talagang walang makita yung mga titingin doon kasi wala naman talaga siyang sakit. So, claim ko po yun at after that, yung result, talaga pong wala silang nakita doon. And nung sinabi na po ng doktor na, Sarah, it was a clear signal na wala talagang nakita. So alam niyo po yun, yung kapag nagtitiwala ka sa Diyos at alam mong nagsasalita ang Panginoon sa puso mo, tanging ang Panginoon lang talaga ang pwede mong asahan. Wala nang iba pa. So nitong nangyari uli na meron na naman siyang nag-occur na sakit, no? Itong ang very rare na sakit sa breast, ay sinabi uli ng Panginoon sa puso ko na, tell Sarah to just worship me, to praise me. Kaya sinabi ko sa anak ko na, anak, this is the instruction from the Lord. Just continue to worship Him and to praise Him. At nag-confirm naman ito nung sinabi niya sa akin na, yan din po ang sinabi ng Lord sa akin. So I started praising and worshiping Him since last night pa po. So see, there are some instructions coming from God that we have to obey, and we do not know how He will work. And I am really praying for a miracle healing now to our daughter. At gusto ko po i-request kayo na samahan niyo po kami sa panalangin para po sa aming anak. Dahil alam ko po na meron pong napakagandang plano ang Panginoon sa buhay niya. At alam ko that He is our great healer. Na kahit ano pa ang sabihin ng doktor, ang may final say pa rin ay ang Panginoon. Amen po. So, let us pray right now. Father God, maraming salamat po sa iyong salita na nagbibigay ng comfort sa amin, O God, na hindi kami dapat matakot anuman yung mga makikita namin o malalaman namin dahil you are the one who will take care of us. Na dahil sa iyo, Panginoon, andun yung assurance that you are there comforting us. At sinabi mo nga po sa iyong salita that you will never leave nor forsake us. So Father, we just claim right now in your word that you are our great healer, that by your stripes, O God, you have already healed our daughter, Sarah, Father God. So salamat po aming Diyos dahil patuloy kang kumikilo sa buhay niya. Napakaganda ng mga plano mo sa aming anak, and we know, Lord God, that it will come to pass, Father God. At sa oras na ito, dalangin ko, bigyan mo po ng katatagan, kalakasan sa pananampalataya ang aming anak na ito, Panginoon, at maging kami rin po, Panginoon, na hindi kami magwe-wave sa aming mga pananampalataya sa iyo. We will not be shaken, O God, despite of the bad report, because we believe that your good report, Panginoon, ang dapat namin hawakan, Panginoon. And we thank you, we praise you, because you are our God who is true to your word and promises to us. And you are our God who knows everything. Father, we just thank you and praise you for your love and goodness to us, your faithfulness to us, to your daughter Sarah, O God. So salamat po ng marami, Panginoon. At Lord, sa nalalapit po niya, Panginoon, na surgery, kung ito nga po, Panginoon, ang kalooban mo, Panginoon, we just pray that you will give wisdom to the doctors who will handle this operation at maging successful po, Panginoon, ang kanyang operasyon. Walang komplikasyon, walang anumang mga infection, at lahat po ay magiging maayos, aming Diyos. And you will also provide for everything, Lord God, even the finances, oh Lord God, physical strength, spiritual strength to our daughter, Father God. Walang mga sakit ang kanyang mararanasan, oh God, that she will have the peace and comfort from you, Father, na hindi siya matatakot. She will just put her trust in you, Lord God, that you are our God who knows everything. Father, thank you so much na even kami as a family, we just entrust everything into your hands, and we know, Lord God, that you're going to move mightily in her life for the glory of your name. Father, salamat din po sa mga
friends namin, sa relatives na nakikiisa sa amin sa panalangin sa oras na ito ng aming mga pagsubok, Panginoon. May you also bless them, Father God. So salamat po ng mga rami, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and Amen. So maraming salamat po sa inyong lahat na nakiisa po sa aming panalangin. To God be all the glory. Amen.